Ang Sulu Sea Basin, o mas kilala rin bilang Sulu Basin, ay matagal nang pinag-aaralan ang lugar na ito dahil sa posibilidad na mayroon itong malaking deposito ng natural gas at iba pang hydrocarbons. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Isa sa pinakamahalagang development sa Sulu Sea ngayon ay ang Service Contract 80 at Service Contract 81. Noong October 2025, iginawad ng Philippine government ang dalawang offshore petroleum service contract sa isang consortium na binubuo ng Triangle Energy, Sunde Energy, PXP Energy, at Philo Drill. Ang dalawang service contracts ay nasa southwestern portion ng Sulu Sea at sakop ng Sandakan Basin. Ayon sa Philippine government, ang SC-80 ay may humigit kumulang 760,000 hectares, habang ang SC-81 ay nasa paligid ng 532,000 hectares. Ibig sabihin, kapag pinagsama, napakalawak ng exploration area at ang mas mahalaga, hindi ito virgin territory na walang historical data. May existing seismic data, dating wells, at dating discoveries na maaaring gamitin ng bagong consortium para malaman kung saan pinakamaganda maghanap ng karagdagang oil at gas. Gaano kalaki ang potential ng Sulu Basin para makatulong sa energy security ng Pilipinas? Ang Sulu Basin ay bahagi ng malawak na petroleum exploration region sa paligid ng Sulu Sea. Isa itong offshore area na matagal nang pinag-aaralan ng mga oil and gas companies dahil sa geological structures nito at sa mga dating drilling results na nagpakita ng hydrocarbon potential. At ang interesting dito, hindi lamang ito simpleng theory, may mga dating exploration wells na talagang nakapagpakita ng presensya ng hydrocarbons. Kaya kahit underexplored pa ang malaking bahagi ng lugar, mayroon ng geological evidence na maaaring may significant petroleum resources sa ilalim ng dagat. May dating gas discoveries sa area, sa SC-80, kabilang sa mga kilalang discoveries ang Dabakan at Palandag. Ang mga wells na ito ay na-drill noong 2009 at 2010 sa ilalim ng dating exploration activities. Ayon sa current project information ng mga operator, ang dalawang discoveries ay may certified 2C contingent resources na humigit kumulang 470 billion cubic feet ng gas, kasama ang humigit kumulang 5 million barrels ng condensate. Ang salitang contingent resources ay hindi kapareho ng proven commercial reserves, hindi ibig sabihin nito na mayroon ng 470 billion cubic feet na ready nang i-produce at ibenta. Kailangan pa ring pag-aralan ang economics, reservoir characteristics, development plan, infrastructure, at kung commercially viable ba ang production. Kung may gas discovery na noon pa, bakit hindi pa natin ito nakikita bilang malaking source ng natural gas ng Pilipinas? Ang mga discoveries ay ginawa mahigit isang dekada na ang nakalipas. Pero maraming factors ang kailangang ikonsidera bago gumawa ng malaking offshore gas development. Kabilang dito ang presyo ng gas, cost ng drilling at subsea infrastructure, distance sa market, transportation, development economics, at availability ng buyers. Mas nakikita ng gobyerno at ng industry ang pangangailangan na magkaroon ng sariling oil at gas resources ang Pilipinas.
Sa SC-80, may planong i-reprocess ang humigit kumulang 2,000 square kilometers ng existing 3D seismic data. Samantala, sa SC-81, may plano ring i-reprocess ang existing 3D seismic data at karagdagang 2D seismic lines. Hindi direktang nakikita ng engineers ang gas reservoir. Gumagamit sila ng seismic waves para gumawa ng larawan ng geological structures sa ilalim ng seabed. Dito nila maaaring makita kung saan may mga structures na posibleng naglalaman ng hydrocarbons. Samantala, ang Malampaya Phase 4 project ay kasalukuyang nasa tamang schedule para sa target nitong first gas delivery sa ika-4 na bahagi ng 2026. Ayon sa pinakahuling ulat ng Department of Energy, DOE, at ng Prime Energy, natapos na noong June 2026 ang paglalagay ng mga subsea pipeline na magkokonekta sa mga bagong balon sa kasalukuyang linya ng produksyon. May 3 pangunahing balon, wells, na binuo sa ilalim ng Phase 4 campaign na pinangungunahan ng Filipino-led consortium. Matagumpay ding nadiskubre at natest noong March 2026, ito ay mas malaki dahil naglalaman ito ng 2.5 beses na mas maraming recoverable gas kumpara sa May 1. Kasalukuyan pang inihahanda ang drilling operations para sa ika-3 balon na ito. Ang May 1 at Camago 3 ay may pinagsamang inisyal na reserba na 222 bilyong cubic feet ng natural gas. Ang bagong supply ay katumbas ng 31.46 bilyong kilowatt-hours na kayang magbigay ng kuryente sa 13.11 milyong kabahayan sa loob ng 1 taon. Dahil sa bagong diskubreng gas, ang operational life ng Malampaya Gas Field ay may extend mula 2027 hanggang sa taong 2034. Kamakailan lang noong July 15, 2026, matagumpay ding natapos ng Prime Energy ang 1 buwang maintenance turnaround upang i-upgrade ang onshore gas plant sa Batangas at ihanda ito sa pagtanggap ng bagong gas sa 2026. Nag-aangkat pa rin ang Pilipinas ng halos 70% hanggang 78% ng pangangailangan nito sa krudo at petrolyo mula sa ibang bansa. Dahil sa mga tensyon sa Middle East at pagsasara ng Strait of Hormuz, umangkat ang pamahalaan sa pamamagitan ng PNOC ng milyon-milyong barrels ng crudo mula sa Malaysia, UAE, Egypt, at Russia para mapanatili ang supply sa bansa. Bukod sa tradisyonal na pinagkukunan tulad ng United Arab Emirates, UAE, at Oman, pinalawak ng Pilipinas ang importation nito. Dumating din ang mahigit 700,000 barriles ng crudo mula sa Russia, at kumuha rin ang bansa ng supply mula sa Egypt, Malaysia, at Singapore.